Pababa na ang tirik na araw nang magising si Teresa. Napako ang mga mata niya sa bubong na gawa sa kawayan at pawid at sa dingding at bintanang gawa naman sa sawali. Nasaan siya? Bakit naroon siya at nakahiga sa papag? Paano siya napunta roon? Napangiwi siya nang magtangkang bumangon. Otomatikong umangat ang isa niyang kamay upang ihawak sa ulong kumikirot, ngunit muli siyang napadaing. Doon niya natuklasang nakabalot ng tela ang kanan niyang balikat hanggang siko, kung saan may mga dahon pang nakapaloob. Gamit ang isa pang kamay, nakapanyang may nakapaikot ding tela sa kanyang ulo at noo. Agad siyang nanlumo nang makitang may benda rin ang isa niyang binti hanggang tuhod. Ganon din ang kanang paa. Naku anak, huwag mong piliting bumangon at baka kung mapaano ka. Nag-aalalang sabi ng isang babae mula sa pintuan. Nagkumahog itong makalapit upang siya ay alalayan. Oh, sumandal ka dito upang hindi mapuwersa ang likod mo at braso. Winika pa nito habang inaalalayan siyang makausod palapit sa dingding. Maaga pa nitong inilagay ang unan sa likuran niya upang masandalan. Salamat po. Nahihiya niyang sabi. Napasulyap siya sa malukong na tasang nakapatong sa lamisita. Dala iyon ng ale nang mapasukan siya. Naramdaman niya ang pagkalam ng sikmura dahil sa masarap na aromang nalalanghap. Ipinagluto kita ng aros kaldo. Nagkatay kasi ng dumalaga ang tatainggo mo. Ang iba sinabawan ko para sa ating hapunan. Masigla at nakangiting sabi ng ale. Natagpuan ka namin ng asawa kong si Ingo sa ibaba ng burol. Duguan at walang malay. Nahulog ka ba doon? Winika nito matapos ilapag sa papag ang malukong na tasa. Ako si Sela. Tawagin mo na lang akong Nana Sela. Nakangiti pa rin itong sabi at saka iniabot sa kanya ang kutsara. Kaya mo ba? O mas mainam siguro kung subuan na lang kita. Huwag na po. Nahihiya niyang sabi at saka sinimula ng pagkain. Taga saan ka ba? Anong nangyari sa'yo at napunta ka roon sa may burol? Ano bang pangalan mo? Natigilan siya. Nalito. Ang pagsubo ng pagkain na hindi na ituloy. Dahan-dahan niyang ibinalik sa tasa ang kutsarang hawak at naguguluhang napatingin sa ale habang iniisip kung paano sasagutin ang mga tanong nito dahil hindi niya alam. Sino nga ba siya? Taga saan? Bakit napunta sa burol? Ano ang nangyari sa kanya? Napangiwi siya nang biglang kumirot ang ulo at kabigo ang sagutin ng ale. Wala siyang naaalala, ni ang pangalan niya ay hindi niya alam. Napailing siya. Pumaling ang tingin niya sa may pintuan nang magsalita ang may edad na lalaking nakatayo sa bukana ng pintuan. Sige na anak, kumain ka na. Pagpasensyahan mo yung nanasela mo at masyadong mausisa. Pagkakain mo, inumin mo itong katas ng mga halamang gamot. Mainam ito upang mabilis manumbalik ang iyong lakas. Mahusay na manghihilot iyang nanasela mo, kaya wala ka nang aalalahanin sa mga nalinsad mong buto. Mananakit pa ang mga kalamnan mo dahil sa mga galos at pasa, ngunit hindi naman magtatagal iigi na ang pakiramdam mo. Nakangiti nitong sabi. Ibinaba nito sa papag ang tasang may lamang berdeng likido at isang basong tubig. At iyang tatainggo mo naman ang pinakamagaling maghanap at gumawa ng mga halamang gamot. Sige na anak, kumain ka na. Kung hindi baka hambalusin ako ng tata mo dahil sa kadaldalang ko. Halos sabay-sabay silang natawa sa birong iyon ng ale. Nagpaalam ang mag-asawa na iiwan muna siya. Magkaakbay ang mga itong lumabas. Mula sa bintanang malapit sa papag na kinauupuan ay natatanaw niya ang mga ito.
Masayang nagbibiruan habang inaayos ang mga tanim na gulay. Nangingiti niyang ipinagpatuloy ang pagkain. Nang makatapos, ininom na rin ang katas ng halamang gamot. Pansamantalang nalibang ang dalaga sa pagmamasid sa luntiang paligid, sa mga punong mayayabong at namumunga at sa mga halamang karamihan na hindi niya alam kung ano ang tawag. Namigat ang talukap ng kanyang mga mata habang pinanonood ang mga paru-paro, ibong maya at mga tutubing nagpapalipat-lipat sa mga sanga at mga bulaklak. Tila pinagheheli siya ng malakas na hampas ng mabangong hangin hanggang sa wala na siyang namalayan pa. Liwanag mula sa gasera ang nagisnan niya. Muli siyang nakadama ng hiya nang pumasok ang mag-asawa at may dalang pagkain. Sinaway siya ng mga ito. Sinabing wala siyang dapat alalahanin. Magkakasalo silang kumain, mistulang isang masayang mag-anak. Napahumindig siya nang malamang 3 araw na pala mula nang matagpuan siya ng mga ito sa may burol, na 3 araw pala siyang walang malay. Muli siyang pinaalalahanan ng mga ito na huwag pilitin ang sariling alalahanin kung ano ang nangyari. Ayon sa mga ito, ang pagkalimot ay bunga lamang ng mga naging pinsala niya at magbabalik din ang lahat at muling makaaalala kapag tuluyan na siyang gumaling. Lumipas pa ang mga linggo at mga buwan. Nanumbalik na ang lakas ni Teresa, subalit hindi ang alaala ng nakaraan. Sinadya ni Tata Ingo ang ilang kalapit-baryo upang ipagtanong ang pagkakakilanlan ng dalagang napulot. Ngunit abandonado na ang mga iyon. Wala nang palatandaang may naninirahan pa. Ang ilang kubo ay wasak na wasak at nakahapay. Nagkalat ang mga kawayang inulan at inaraw. Madawag na ang mga damong ligaw na pinamamahaya ng mga ahas at ibang mga hayop na gumagapang. Naglisaw-lisaw ang naglalakihang ibong tila nag-aabang ng masisila. Nakadama pa nga ng kilabot ang mama dahil sa itsura ng lugar. Dumayo din ito sa bayan upang magtanong-tanong, subalit wala ring nakapagsabi o nakakakilala sa dalaga at sa pinagmulang pamilya o mga kaanak. Nalungkot man ay pinag-aralan na rin ni Teresang tanggapin ang nangyari. Dahil walang naging anak ang mag-asawa, itinuring siyang sariling anak ng mga ito. Matuling lumipas ang mga taon. Rosana! Anak! Pumarinig ka na at lalamig ang sabaw! Tumayo ang dalaga mula sa binubungkal na lupa. Inalis ang suot na malapad na sombrero at pinahid ang pawis sa noo gamit ang mahabang manggas ng damit na suot. Nakangiti niyang kinawayan ang mag-asawa at saka matuling naglakad palapit sa mga ito. Rosana ang ipinangalan ng mga ito sa kanya. Sa loob ng 10 taon, namuhay si Teresa bilang Rosana na nag-iisang anak ng mag-asawang Marcela at Domingo. Naging katuwang siya ng mag-asawa sa pagtatanim, paghahatid at pagtitinda ng mga ani sa pamilihang bayan lulan ng kanilang karitela. Isang araw, habang abala sa pag-aayos ng mga paninda, Teresa! Napahumindig siya. Otomatikong pumaling ang paningin sa babaeng tumawag sa pangalang biglang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Nangingiti siyang napailing nang makita ang batang babaeng nagmamadaling lumapit sa babaeng kumakaway. Nasundan na lamang niya ng tingin ang mga ito nang maglakad palayo. Maaga silang nakaubos ng paninda. Matapos makapamili ng ilang magagamit sa bahay, ay lumulan na sila sa karitela.
Habang binabaybay ang daan pabalik sa kanilang kubo, isang ahas ang tumawid sa kanilang daraanan. Ginulantang sila ng malakas na halinghing ng kanilang kabayo. Umangat ang dalawang paa nito sa unahan at halos magwala sa takot na naging dahilan ng pagtagilid ng kanilang sinasakyan. Tumilapon sila sa gilid ng kalsada. Nakatayo agad ang kabayo at nagpipilit kumawala at makatakbo. Tatayo sana si Tata Ingo upang pakalmahin ang alaga, ngunit ininda nito ang nasaktang balikat at siko. Laking pasalamat ng mama nang may paparating na kabayo kung saan ang binatang nakasakay ay mabilis na nakababa at nakalapit sa kanila. Nagawa nitong pakalmahin ang kabayo. Halos ito na rin ang tumulak upang maitayo ang karitela. Inalam nito ang lagay ni Nana Sela at Rosana at saka sinuri kung may pinsala ang kabayo. Ako po si Adolfo. Taga dyan po ako sa Duluhan. Malapit po sa paanan ng bundok. Ako naman si Ingo. Tawagin mo na lang akong Tata Ingo. Siya naman ang aking may bahay. Tawagin mo na rin siyang Nana Sela. At siya naman ang aming anak na si Rosana. Baka lumala ang pinsala sa balikat nyo kung mapupwersa, Tata Ingo. Kung papayag ho kayo, ako na lang ho ang gigiya ng inyong kabayo. Ihahatid ko na ho kayo. Hindi ba kami masyadong makakaabala sa iyo, iho? Hindi ho, Tata Ingo. Diyan din naman ho ang daan ko eh. Hindi na naghintay pa ng sagot ang binata. Inalalaya na sina Nana Sela at Rosana makasampa. Ganon din si Tata Ingo. Itinali nito ang sariling kabayo sa gawing likuran ng karitela. Pagkaraay sumakay na rin sa karitela ni Tata Ingo at pinatakbo. Maraming salamat sa iyo, iho. Kung hindi ka dumating, baka kung ano na ang nangyari sa amin. Maliit na bagay lang ho ito, Nana Sela. Nahihiya namang sagot ng binata na sandaling lumingon sa kinauupuan ng ale. Bahagyang siniko ni Nana Sela ang katabing si Rosana na walang imik. Bahagyang nakakunot ang noo ng dalaga habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa binata. Nahihiya namang ngumiti si Adolfo at saka ibinalik sa kalsada ang paningin. Kanina, matapos gumulong sa gilid ng kalsada ang dalaga, ay nakita na niya ang paparating na binatang nakasakay sa itim na kabayo. Nakalimutan niya ang sakunang nangyari. Napagkit ang mga mata niya sa makisig nitong mukha. Habang nililipad ng hangin ang mahaba at alon-alon nitong buhok, ay may pumisik sa kanyang isip. Hindi niya kayang tukuyin, ngunit pakiramdam niya, nakita na niya ang binata na matagal na silang magkakilala.